Yes, running priest. Para sa ito, maangal ka kay Marcos, di ba? O, sige, Fides et Ratio. Pangulong Duterte, marami pong nabuhay, nagdusa nung panahon ng batas militar. At kami po ay buhay pa hanggang ngayon. Hindi po kami papayagan na ipilit nyo sa amin ang kasinungalingan ng paglibing sa isang traidor, ng isang diktador sa libingan ng mga bayan. Obviously, appeal to the emotions ka na naman, Reyes. Babanat ka, huhugot ka, kahit saan na lang manggaling, walang basihan sa batas, walang basihan sa logic, walang basihan sa primary sources, at walang basihan sa kasaysayan. Magpapauso ka lang para tirahin si Marcos. Bakit? Yun lang ang kaya mong pag-isipan magpauso. Pagpalagay na lang natin na totoo yung sinasabi ng mga Idiot Aquino followers. Ngayong 21st century, mayroong tinatawag na criminal justice system. Ito ang sistema ng batas na mag-iimbestiga ang mga tao upang alamin ang katotohanan ng krimen. Isa sa pinakamabisang paraan ng criminal justice system ay yung forensic science, siyensya ng pag-aaral at pag-uungkat ng krimen. Ito yung napapanood natin sa sine na Silence of the Lambs at sa mga palabas sa TV na CSI Miami at NCIS sa 1975 at 1981 AI report. Nandyan ang mga pangalan ng mga opisyales at sundalo sa military na sinasabing abusado. Pwede natin kunin ang mga video sa YouTube na sinasabing pang-aabuso ng mga military at pulis. Kunin ang litrato ng mga taong ito at hanapin sa records ng Camp Aguinaldo at Camp Crame upang madala sa hustisya. Hindi namin sinasabi na walang human rights abuses victims. Marami, siguradong sigurado, may human rights abuses victims ng martial law. Ang tanong, ang habol ba ng mga human rights victims at mga Idiot Aquino followers ay hustisya or sisi? Uulitin ko, ano ang habol ninyo? Hustisya o sisi? Kung hustisya habol ninyo, nandiyan ang 1975 at 1981 reports ng Amnesty International. Hanapin nyo, kaso nyo, at puntahan ninyo sa Camp Aguinaldo at Camp Crame yung umabus at lumapastangan sa inyo. May mga records sila doon kung sino-sino naka-assign ng panahon na yon. Kung hustisya habol ninyo, nandiyan pa si Fidel Ramos, Juan Ponce Enrile, Estelito Mendoza, si Gringo Honasan na kasama sa class of 1971 ng PMA, si Ping Lacson, yung si What's His First Name Trillanes at yung mga mistan nila at mga kasama sa military at police. Gusto nyo ng hustisya? Puntahan nyo si Eta Rosales at si Chito Gascon ng Commission on Human Rights. Sabihin nyo, sabi ni Flip and Flips, gamitin natin ang forensic science yung mga human rights victims at dalhin sa hustisya ang mga abusadong military at police. Kaso, ayaw nyo ng hustisya. Ayaw ng mga Idiot Aquino followers ng hustisya. Parang yung nangyari kay Ninoy Aquino. Alam natin kung sino nagbantay sa kanya sa Fort Bonifacio. Alam natin na wala siyang ginawa sa Harvard University. Alam natin mayroong security video sa Naya nung binaril si Ninoy. Pero ayaw ng mga Idiot Aquino followers at mga Idiot Aquino mula kay Cory, Noynoy at Chris at mga kapatid at kamag-anak nilang walang ginawa para sa bansa ng hustisya. Ang gusto nila, sisihin si Marcos. Mas madali yun. Sisihin si Marcos, yan ang banat ng mga simpleton. Ayaw namin mag-isip, ayaw namin mag-imbestiga, ayaw namin ng katotohanan at impormasyon. Ang gusto lang namin, simpleng sisihin si Marcos. Ngayon, napatunayan ulit natin na mga Idiot Aquino at mga Idiot Aquino followers nila ay hindi lamang idiots, kundi mga simpleton rin. Ang gusto nila, sisi. Mas simple yun. Ayaw nilang hustisya para sa mga human rights abuses at para sa santo ng mga dilaw na si Ninoy. Mas madali ang sisi para sa mga simpletons at mga Idiot Aquino followers. Nakalibing na po siya sa Ilocos Norte. Ang laki na po raw ng utang ninyo ng kuryente. Para mabayaran nyo na utang nyo, unplug nyo na at ilagay nyo na sa proper mausoleum ang labi ng inyong ama. Katoliko ako, pinalaki, pinag-aral at tumanda. Alam ko, pagpunta ako sa Vatican, hindi titirahin si Marcos dahil yung mga tao doon nag-iisip, nag-aaral at may pinag-aralan. Ginagamit nila ang pinag-aralan nila para magdesisyon at para alamin at kilalanin kung sino yung tao. Tatawanan mo si Marcos dahil wala kang alam, Reyes, sa faith and reason. Fides et Ratio, yung kabobohan mo na appeal to the emotions, yan ang gagamitin mo para utuin ang kapwa mo mga mangmang na walang alam sa batas, na walang alam sa logic, na walang alam sa rationality, na walang alam sa 21st century. Alam mo, Reyes, kahit tumakbo ka sa 7,107 isla ng Pilipinas o tumakbo ka man sa buong mundo, kahit habang buhay mong takbuhin, hindi mo mapapantayin yung ginawa ni Marcos Sa 10 years from now, makakalimutan ka ng Pilipino. Bakit? Dahil wala kang ginawa sa mundo. Tumakbo ka lang, walang economic worth, walang nagawa kung hindi magpapansin sa kapwa idiot, sa kapwa walang pinag-aralan, sa kapwa mo mangmang.
Pero si Marcos, 20 years from now, 50 years from now, 100 years from now, siya pa rin ang standard ng leadership. Ang bagay na kailanman ay hindi mo maiintindihan dahil hanggang takbo ka lang.